Sa Bible ay maraming beses na ginamit ng Diyos ang eagle para ipakita ang pagkilos niya sa buhay ng kanyang mga tao at magturo ng iba't ibang aral sa atin. Because an eagle is not just a strong bird, it is a picture of how God wants us to live, grow, and overcome. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa pamumuhay ng mga agila at ano nga ba ang matututunan natin sa kanila mula sa salita ng Panginoon. Number 1, eagles fly above the storm. Eagles don't escape storms, they rise above them. Lingid sa kaalaman ng iba, kapag may bagyo, maraming ibon nagtatago. Pero ang agila, hinaharap nila yung hangin at ginagamit nila yung storm para mas lalo pang umangat ang kanilang lipad. Ayon sa pag-aaral, up to 10,000 to 15,000 feet yung taas ng pwedeng liparin ng isang agila. Napakataas nito. Katulad nating mga tao, hindi tayo exempted sa problema, sa trial, sa sakit. But God's promise is not to remove all storms, but to give us strength to rise above them. Ito pala yung sinasabi ng Bible in Isaiah 40 verse 31, that those who wait for the Lord shall renew their strength and they shall mount up with wings like eagles. Kasi sobrang lupit ng mga pakpak ng mga agila. Even those storms ay ginagamit nila para sila ay mas lalo pang lumipad ng matayog. The very thing that is trying to stop you is the same thing na pwedeng gamitin ng Diyos to lift you higher. Hindi niya lang tayo basta palalakasin, sasamahan niya rin tayo at i-deliver niya tayo mula sa mga pagsubok na yan. Sabi sa Exodus 19:4, sabi ni God, "You yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself." Na para bang ito yung picture na si God, dala-dala niya yung mga Israelites sa kanyang protection sa gitna ng bagyo sa storm sa Egypt. Ang sabi niya, dineliver ko kayo mula sa slavery. And oftentimes, our trials become our training ground. And we have to understand that storms don't last forever. This too shall pass. Don't ask, "Lord, alisin mo naman yung bagyo." Instead, pray, "Lord, samahan mo ako at turuan mo akong lumipad above it. Tulungan mo akong makita kung ano yung tinuturo mo sa buhay ko." Eagles fly above the storm. Kailangan natin ang challenges sa buhay. Pangalawa, eagles have sharp vision. Sabi ng Job 39 verse 28 to 29, "It dwells on a cliff and stays there at night. A rocky crag is its stronghold. From there, it looks for food." Sipin mo, sa mataas na lugar, nakikita niya. Its eyes detect it from afar. Nakatarget lock na, malayo pa lang, ang sharp ng kanyang paningin at ang layo ng kanyang tingin. Eagle see far and clear. Ang agila kayang makita ang prey niya kahit miles away. Hindi siya distracted sa mga maliliit na bagay. Meron siyang focus. And God wants us to live with the same way, with spiritual vision, not just physical sight. Panginoon, ano yung gusto mong gawin ko? I-focus mo yung isip mo sa eternity, sa eternal things, sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Maraming Christian ang nauubos ang lakas sa temporary things at nakakalimutan na yung eternal purpose. Colossians chapter 3 verse 2 to 3, "Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God." Meron ka ng bagong buhay eh. Bakit masyado nakapako yung iyong paningin sa mga bagay na nasa lupa? Tignan mo yung beyond that. 'Di ba? Maikli lang ang buhay natin dito, but we will live with God forever. Everything that you do, do it all for the glory of God. Yun ang tamang focus. Minsan din naman, ang dami naman nating gustong ma-accomplish, pero wala naman tayong malinaw na direksyon. Only to find out na wala ka pala talagang natatapos ng maayos. Ang dami mong gustong simulan, pero wala kang napagpapatuloy. Lack of vision. Kapag walang vision, hindi tayo nagiging intentional sa mga galaw na ginagawa natin. Hindi tayo nagiging strategic at wala tayong focus dahil doon madalas tayo naliligaw. Saan ba kami pupunta? Ano bang nais ng Diyos na matapos ko? Matapos namin. 'Di ba? Always ask the Lord for wisdom and focus. Katulad ng mga agila, meron silang malawak at meron silang malayong vision. And vision is a glimpse of the future na binibigay sa iyo ng Panginoon.
Kung merong inimpress ang Diyos sa'yo at hindi niya inaalis sa'yo yung vision na yan, kinonfer niya yan sa pamagitan ng kanyang salita. Binigyan kanya ng wise counsel. Then mag-focus ka sa vision na yan. Pangatlo, eagles are willing to be renewed. Sabi ng Psalm 103 verse 5, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Eagles go through a gradual renewal process. Monthly or yearly, yung kanilang mga lumang feathers na mabibigat na, kumakapal kasi yan eh. Paunti-unti, ito ay napapalitan ng bago. Tinatanggal nila yung mga dati nilang balahibo. They gradually shed old feathers and grow new ones. They sharpen their beaks by hunting and wiping it on the rocks, branches, and rough surfaces. Hinahasa nila ito sa pamagitan ng pagkiskis sa mga bato, sa mga sanga, o maaring sa mga magagaspang na lugar para lalo itong tumalim. Ganun din tayo, may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating bitawan. Old habits, old mindset, old sins, and renewal sometimes is painful. Ang hirap magbago no? But remaining the same is more dangerous. Binago ka na ng Panginoon Parang renovation ng bahay sa una, maingay, magulo, masakit sa mata, hindi komportable, di ba? Parang mga agila, nalalagasan sila ng balahibo, pero pagkatapos naman nun, mas maganda at mas matibay. Do not resist God's pruning. Merong mga pagkakataon ang Diyos, merong puputulin sa'yo, aayusin sa'yo, babaguhin sa'yo, aalisin sa'yo. Masakit yun. Pero kailangan mangyari yun para mas maging mabunga ka. Part yan ng process ng pagbabago ng sanctification ng Diyos sa buhay mo. And what He removes is making room for something better. The question is, are you willing to be renewed by God? Tanggalin yung mga old feathers na yan at hayaan mong mag-renew yung mga new feathers sa buhay mo. Pangapat, eagles train their young to fly. Sabi ng Deuteronomy 32 verse 11, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, spread its wings to catch them. Eagles don't just pamper their children, they prepare them. They train their eaglets para sila ay matuto din lumipad katulad nila. Ang gagawin ng mga magulang, paunti-unti tatanggalin nila yung mga soft parts ng nest na komportable yung mga eaglet higaan. O minsan binabawasan nila yung pagkain na dadalhin nila. O kaya magdadala sila ng pagkain tapos kakain sila ng malapit dun sa nest, ng mataas dun sa nest habang nakikita ng anak nila na eaglet. Paunti-unti ini-spread ng anak niya yung pakpak niya para matutong lumipad. Medyo tough love ng kaunti. Pero lahat yun ay ginagawa nila in order for their children to learn how to fly. Gagabayan nila ito hanggang makalipad ang kanilang anak. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na matakot, magkamali at mahirapan, not because He does not care, but because He wants us to trust Him, to depend on Him, and He wants us to learn to fly. Gusto din ng Diyos na tayo ay matutong tumayo sa ating mga paa, lalo tayong lumakas, mag-level up, mag-mature ang ating faith. This is also a wake-up call para sa ating mga leaders, para sa mga matatagal na Kristiyano sa church, that we have to disciple people. Diba? Lalo sa ating mga medyo matatanda sa pananampalataya, tulungan natin yung mga bata-bata sa pananampalataya na sila din ay makalipad. Sa mga magulang, hindi habang buhay kasama ninyo yung mga anak ninyo. Diba? You have to train them how to fly. Katulad ng ginagawa ng mga eagles. Number 5 and last. Eagles build their nests on high places. Kapag sila ay gumagawa ng kanilang mga pugad, nasa taas lagi ng bundok, nasa mataas na lugar, taas ng puno. Does the eagle soar at your command and build its nest on high? Sabi ng Job, eagles choose high and safe places to live. Ang agila hindi nakatira sa mababang lugar because environment affects our direction. Ganun din ang Christian. Kung gusto mong lumipad ng mataas, dapat piliin mo yung tamang influences, tamang environment, tamang companions, because bad company corrupts good character.
Kahit gaano kaganda pa ang kamatis at kahit gaano pa siya ka-fresh, pag nilagay mo siya sa batch ng mga kamatis na bulok, eventually mabubulok din siya agad. Naalala niyo yung kwento ni Lot? Ang ganda naman ng buhay niya kay Abraham eh. Nung panahon nga na yun, di na magkasya yung pagpapala na ginagawa ng Diyos sa kanila. Kaya itong si Lot, sabi niya, hiwalay na lang tayo ng landas. Pinili niya yung greener pasture and then eventually, na-impluensyahan siya ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Tapos yun yung naging kultura ng buhay ng pamilya nila. Hindi niya na nakontrol yung mga susunod na nangyari at nasira ang kanyang pamilya dahil sa environment na kinabibilangan nila. Mga kapatid, importante ang community na kinabibilangan natin. Is my community helping me grow or pulling me down? These are the things that we can learn from the life of an eagle. Ang sabi ng isang writer, si Ken Blanchard, sabi niya, don't quack like a duck, soar like an eagle. This is the challenge ngayon sa atin. Sa mga bagay na natutunan natin mula sa principles ng buhay nila, ano yung pwede nating i-apply ngayon sa atin bilang isang tao at bilang isang mananampalataya? Pwede ba akong mag-request? Paki-comment down below kung ano yung pinaka nag-strike sa inyo na point and kung ano yung pwede nyong i-apply ngayon sa buhay ninyo sa 5 lessons from the eagle. God bless po sa bawat isa at pasubscribe po sa ating channel. Aswes po. Ingat po kayong lahat.